Good morning, class. I am Julia Grace Bulario, your music teacher. May I call on Miss Faye to lead us a prayer? Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and love and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bago kayo magsiupo, pakilinya muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat na makikita ninyo sa ilalim ng inyong mga upuan. Tapos na po ba? Okay, pwede na pong magsiupo. Now, let's check who's present today. Itaas lamang ang inyong kamay at sabihin ang salitang present. Naintindihan po ba? Okay, Sanya, John King, Faye, Jaira. Very good, class. Mukhang kompleto tayo ngayong araw at handa na kayong matuto. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, balikan muna natin yung mga classroom rules na dapat lagi nating tandaan tuwing class discussions or class sessions natin. Una ay listen when the teacher is talking. Ano ba ang ginagamit kapag tayo ay nakikinig? Ginagamit lamang natin ay ang ating tenga para makapag-focus at mas marami pa tayong matutunan. Pangalawa, raise your hand to speak or ask a question. Itaas lamang ang inyong kamay kapag gusto nyo sumagot at gusto nyo magtanong para mabigyan natin ng chance or opportunity yung mga iba pa nating kaklase na gustong sumagot at gustong magtanong. Pangatlo, keep your hands, feet, and objects to yourself para maiwasan yung mga distractions or mga aksidente. And para mapanatili natin yung ating kaligtasan sa loob ng ating classroom. Next is be respectful to everyone. Hindi lang kay teacher, pati na rin sa inyong mga kaklase. Dapat willing kayong makinig sa kanila at makipagtulungan. And lastly, always try your best and never give up. Huwag kayong matatakot na magkamali. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan na dapat nating ipagmalaki. Ngayon, simulan na natin ang ating aralin ngayong araw. Class, may mga iba't ibang tunog ba kayo na naririnig sa ating mga paligid? Sige nga, magbigay nga ng halimbawa. Sige, Faye. Okay, tahol ng aso. Pwede mo bang gayahin kung paano ang tunog nito? Okay, very good. Sige, isa pang halimbawa. Sanya. Okay, busina ng mga sasakyan. Pwede mo bang gayahin kung paano ang tunog nito? Okay, mahusay. Last, sino pang makapagbigay ng halimbawa? Okay, John King. Okay, tunog ng baka. Pwede mo bang gayahin kung paano ang tunog nito? Okay, very good. Sa mga nabanggit ninyong mga halimbawang tunog, alin dito yung malakas? Tama, yung mga busina ng sasakyan. Kaya ano naman yung mga mababa o yung mga mahihinang tunog? Tama, yung tahol ng aso o yung tunog ng baka. Tama yung mga sinagot ninyo dahil naririnig natin ito sa ating mga paligid. Lalong-lalo na yung mga tahol ng aso at yung mga busina ng mga sasakyan. Tandaan ninyo na these sounds help us understand the world better. Ngayon, pag-aaralan natin ang patungkol sa high and low sounds. Ready na ba kayo? Okay, simulan natin ito sa isang activity. Class, magsitayaw ang lahat. Meron akong ipapakita sa inyo na mga pictures na merong sounds. Kailangan makinig kayo ng mabuti dahil kapag nakarinig kayo ng high sound, itataas ninyo ang inyong mga kamay at tatayo gamit ang inyong mga paa. Kapag naman nakarinig kayo ng low sound, ay hahawakan ninyo yung sahig. Naiintindihan po ba? Okay, magsimula na tayo.
Gumagaling kayong lahat mga bata dahil naipakita ninyo kung ano yung pagkakaiba ng high and low sound gamit ang inyong mga katawan. Tulad sa mga pictures na may sound na ipinakita ko kanina, yung mga high and low sound ay pwede nating marinig sa mga hayop, sa mga instruments, or sa ating nature. Ngayon naman, para mas maintindihan nyo pa kung ano yung pagkakaiba ng high and low sounds, ay tayo naman ikakanta. Mahilig ba kayong kumanta? Okay. Sabay-sabay natin kakantahin ang high and low. Very good singers! Nagustuhan niyo ba yung kanta? Okay. Di ba mahilig tayo makinig ng mga kanta? Yung magandang tunog na to na naririnig natin sa ating mga tenga, ito ay tinatawag na melody. Sabihin nyo nga, melody. Melody ang tawag sa karaniwan nating natatandaan sa isang kanta. Ito yung tono ng mga kanta. Melody is also the musical line that is made up of a set of tones or pitches. Sabihin nyo nga, pitch. Okay, yung pitch naman is yung highness and lowness of a tone. Para makapag-create ng music yung mga composer ng kanta, kailangan nila ng maraming tono. Yung mga tao, mga hayop, and yung mga bagay ay nakapag-produce din ng mga sound na pwedeng high or low. Yung sound ng pitch ay pwedeng low, medium, or high. Kapag sinabing high pitch, it is light and clean sound. Kapag naman medium pitch, ito yung moderate sound na not too high and not too low. Kapag naman low pitch, ito naman yung heavy, dark, and thick sound. Para malaman natin what kind of pitch of the sound, gagamit tayo ng staff. Yung staff is composed of 5 lines and 4 space. Yung staff ay parang hagdan, starting off the tune from lower to higher. Yung mga tono na makikita natin sa line and space ng staff is what we call the sofa syllables. Ito yung pinaka-basis ng tono sa pagtugtog ng kanta. Para mas maintindihan pa natin kung ano yung sofa syllables, kakantahin natin ito using Koday hand signs. Ready na ba kayo? Okay. Let's learn Koday hand sign. Madali lang to. Ganito lang po yun. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Nakuha nyo ba? Let's do it again. But this time, mas mabilis. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. So yung highness and lowness ng pitch is depende sa position ng nota sa mga line and space sa staff. Okay, sige nga. Using the notes sa staff na to, kantayin natin yung sofa syllables gamit ang Koday hand signs. Okay? Ready na po ba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Isa pa nga. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Very good! Ngayon naman tayo ay kakanta ng Twinkle Twinkle Little Star. Then titingnan natin yung mga nota nito na may mga tunog na mataas at mga tunog na mababa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world
Okay, ngayon naman suriin natin yung mga nota na lyrics ng Twinkle Twinkle Little Star. Okay, sa lyrics na to, ano yung nag-represent ng lowest note? Tama yung twinkle, twinkle. Next, dito naman, sa lyrics na to, ano yung nag-represent ng highest note? Tama yung how I. How I. Next, sa lyrics na to, ano yung nag-represent ng moderately high note? Tama yung above the. Up, above the. Last, sa lyrics na to, ano yung nag-represent ng moderately low note? Tama yung in the sky. Next, ano naman yung nag-represent ng lowest note? Tama yung sky. Sky. Very good kayong lahat dahil alam nyo na kung paano alamin kung ano yung pagkakaiba ng highest, moderately high, moderately low, and lower pitches. To deepen your understanding about high, medium, and low pitches, kayo ay magpa-participate sa isang group activity. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. And bawat grupo ay magpa-perform ng Koday hand signs sa mga sopa syllables na naka-assign sa inyo. After performing sa harap ng ating klase, ang bawat grupo ay aalamin kung alin sa kanilang sopa syllables ang high pitch, medium pitch, and low pitch. Very good, grade 3 dahil mahusay ninyong natapos ang inyong mga group activity. Ngayon, tayo ay maglalaro. Ito ay tinatawag na pitch sorting race. Sa larong ito, ay magpapakita ako ng mga pictures na merong sound. Ang pinagkaiba nito sa activity na ginawa natin kanina is i-divide ko kayo sa 2 grupo. Ang bawat grupo ay maglalaro sa ating word wall activity. Habang naglalaro ang unang grupo, the other groups must cover their eyes. So, kailangan nyo takpan ng inyong mga mata para masigurado na walang dayaan at walang nangongopya. Kapag ang grupo nyo na ang magsasagot, makikita ninyo sa screen yung mga pictures na may mga tunog. Then, ang task ninyo is isort nyo yung pictures kung alin dito yung high pitch and low pitch na mabilis dahil meron itong timer. Kapag tapos namin yung grupo, i-check ko ang inyong mga sagot. Kapag tama lahat ang inyong mga sagot, i-record ko na kung ano yung oras kung kailan kayo natapos. Kapag naman may mga mali, kailangan nyo itong ayusin bago ko pahintuin yung timer. Ang grupong pinakamabilis mag-correct arrangement ng high pitch and low pitch ay silang mananalo. Hallå? Hallå? Okay, class, mukhang nag-enjoy kayo sa ating laro. Ngayon, balikan natin ang ating mga tinilaki ngayong araw. What do you call the musical line made up of a set of tones or pitches? Tama, melody. What do we call the highness or lowness of tones? Tama, yung pitch. Paano naman masasabi kung high pitch yung tunog? Tama, light and thin sound. Yung medium pitch, paano naman masasabi na medium pitch yung tunog? Tama, moderate sound, not too high or not too low. Last, yung low pitch, paano naman natin masasabi na low pitch yung tunog? Tama, low pitch has a heavy, dark, and thick sound. Very good everyone, mahusay ko yung lahat ngayong araw. Ngayon naman, to test your understanding sa kung ano ang natutunan ninyo ngayong araw, tayo ay mag-short quiz. Tingnan ninyo yung mga pictures. Then, i-imagine ninyo kung anong tunog yung i-describe sa mga sentences. Kapag ang tunog ay high pitch, susulat ninyo ang HP. Kapag naman ang tunog ay medium pitch, ang susulat nyo naman ay MP. Kapag naman low pitch ang tunog, isusulat nyo naman ang LP. Naintindihan po ba? Okay, pwede na po magsimula. Okay, now let's check your answers together. The answer for number 1 is HP or high pitch. Next, the answer for number 2 is LP or low pitch. Next, the answer for number 3 is MP or medium pitch. The answer for number 4 is HP or high pitch. And lastly, the answer for number 5 is LP or low pitch. Very good everyone, dahil lahat ay nakakuha ng mataas na score. Mga sa inyong assignment ay kayo naman ay maghahanap ng tunog na galing sa inyong mga bahay o sa inyong community.
Kailangan nyo magbigay ng tatlong halimbawa ng high pitch, medium pitch, and low pitch. At isusulat ninyo ito sa inyong notebook gamit ang table na nakalagay sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng mga sagot ng mga tunog ng bagay, tunog ng mga hayop, anything na nagpo-produce ng sound. And be ready para ma-sure nyo yung mga sounds na na-discover ninyo sa inyong bahay or sa inyong community. Mahusay kayong lahat mga bata dahil ngayong araw ay tutunan ninyo kung ano yung pagkakaiba ng high and low sounds. Mas ma-appreciate pa natin yung mga music na ating napapakinggan. At magiging mas aware pa tayo at mas maintindihan natin ang ating mga paligid. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. See you next time!